Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-kaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng mapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalan dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami, mga lingkod lamang ng Diyos, na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang poon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod.
Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis na Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at inuutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon din tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa ilang napook. Hinanap siya ng mga tao. At nang matagpuan ay pinakausapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat iyan ang layunin ng pagsugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang dako na bansa at sa mga kapilya na nasusakupan ng ating parokya, magandang umaga din po. Ngayon pong umaga, tampok ho ang sa ating mabuting balita ang pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit. At isa ho ditong pinangalanan ay ang biyanan ni Simon. Bakit ba sa kadami-daming mga tao talagang pinangalanan pa talaga dito sa ating mabuting balita ang biyanan? Alam naman ho natin kahit sa ngayong panahon, kung ano ba ang naging parte sa buhay ng mag-asawa pagdating sa mga biyanan. Siguro ito yung kapapakita na hindi tinitingnan ni Jesus ang antas ng buhay.
Ito'y pagpapakita na kahit ano ka sa buhay ng tao, mahal ka ni Jesus. Ito'y pagpapakita na lahat ay pantay-pantay sa Kanya. Walang mahirap, walang mayaman. Basta't kinakailangan siya, naroon palagi pagagalingin kaniya. Hindi siya tumitingin sa kung ano man ang iyong posisyon sa buhay. Hindi tumitingin si Jesus sa kung ano man ang iyong katayuan sa buhay. Pagkos tinitingnan ni Jesus ang kung ano ang kailangan natin sa buhay. Tayo lang naman ho mga tao, madalas tinitingnan natin kung ano ang katayuan ng isang tao. Mas malimit kapag may mga bisita tayong mas mataas ang katungkulan, talagang todo bigay. No? Pero kapag yung mga kapitbahay mo lamang ang pupunta, yung mga taong hindi naman ganun kataas ang katungkulan, para bagang hindi tayo marunong mag-approach. Kung minsan hindi pa tayo magpapakita, hahayaan na lang natin ang inyong mga anak. Uutusan na lamang natin sapagkat sasabihin natin, busy tayo. Pero kapag may posisyon, ay talagang tayo ang tatayo. Ilalabas ang lahat sapagkat may katungkulan ito. Ang gusto natin ay gagantihan din tayo sa ating paglilingkod. Pero kita ho ninyo, ano hong ginawa ni Jesus? Si Jesus mismo ang nagpakita ng pagmamahal sa bawat isa. Kaya nga sa bandang huli ng ating mabuting balita, nung sinabi sa kanya ng mga tao na tumigil muna siya doon, anong sinabi niya? Ako'y may mission din sa ibang dako ng bayan. Sapagkat dito ako sinugo. Ibig sabihin, hindi lamang tumitigil si Jesus sa isang personalidad o sa isang tao lamang o sa isang lugar lamang. Gusto ni Jesus maranasan ng lahat ang kanyang pagmamahal. At yun din ang hinihingi sa atin. Kung paano nating tratuhin ang isa sa may posisyon sa lipunan, ganun din sana ang pagtrato natin sa bawat isa. Pantay-pantay. Hindi tayo tumitingin sa kung ano man ang yaman sa buhay. Hindi tayo tumitingin sa kung ano man ang katayuan niya sa buhay. Pagkus tinitingnan natin ang kung ano man ang kailangan niya sa buhay. Ganun ho sa buhay sa ating, kahit ilapat natin ito sa personal na karanasan sa buhay ninyo bilang mga magulang o bilang mga anak. Madalas kapag ang magulang, yung anak ay nakatapos, kuminsan doon sumasandal. Hindi na tinitingnan yung ibang mga anak sapagkat hindi ka nakatapos. Dito na ako. Mas nakakaangat sa iyo. Dito na ako. Mas nakakatulong sa akin. Dito na ako. Mas nakakapagbigay sa akin. Ikaw, hindi ka nakakapagbigay sa akin. Pero ito ho ang ipinapaunawa sa atin ng Diyos. Lahat dapat pantay-pantay ang pagtingin. Sapagkat lahat tayo ay nangangailangan. Sino ba sa atin ang hindi nangangailangan sa Diyos? Sino ba sa atin ang kontento na? Sino ba sa atin ang hindi nakailangan na meron siyang Diyos na masasandalan? Sino ba ang makapagsabi sa atin na ako'y perpekto na? Wala hong makakapagsabi sa atin na siya ay perpekto sa buhay. Wala hong makakapagsabi sa atin na hindi siya nangangailangan.
Kahit na ang pinakatanyag sa mundong ito ay may kahinaan din. Kahit na ang pinakamayaman sa mundong ito ay may kailangan din. Mga kapatid, walang duda, lahat tayo ay mahal ng Diyos. Lahat tayo ay pantay-pantay sa Kanyang paningin. Lahat tayo ay tinatrato ng Diyos na iisa sapagkat tayo ay Kanyang nilikha. Tayo ay Kanyang mga anak. Ang kinakailangan lang natin ay ang paglapit natin sa Kanya. Katulad ni Simon, kung paanong lumapit at humingi si Simon kung nagmakaawa kay Jesus na pagalingin ang kanyang biyanan, yun ang naging tulay kung bakit pinagaling ni Jesus ang biyanan niya. At yun din ang nagiging tulay ng mga taong may sakit sapagkat sila'y dinala kay Jesus, inilapit kay Jesus. Ganon din ho ang hinihingi sa atin ni Jesus na anak ng Diyos, na tayo mismo ay lumapit sa Kanya, na tayo mismo ay magdasal sa Kanya. Yun lang ho ang hinihingi ni Jesus para sa atin. Na sa araw-araw nating buhay, hindi natin siya kakalimutan. Sa isang araw ho, ilang oras lang ba ang hiningi sa atin? No. Bawat araw, ang misa ay 1 oras lamang. Sa buong maghapon, hindi mo pa mo kuminsan maibigay sa Diyos ang 1 oras na yun. Ilang oras ba ang hinihingi sa atin ng inang simbahan? Actually, ang required lang ho sa atin ay araw ng linggo. 1 oras sa araw ng linggo na tayo ay makadulog sa Kanya. Pero kung minsan, hindi pa natin na ibibigay iyon. Malimit pa sinasabi natin, may sunod na linggo pa naman. May sunod na araw pa naman. Pero kung bibilangin natin, ilang araw ka ba o ilang oras ka ba nagtatrabaho sa isang araw? Ilang oras ka bang naghumawak ng iyong cellphone sa isang araw? Ilang oras ka bang naglakwatsa sa isang linggo? Pero pagdating sa Diyos, kung minsan madamot tayo, hindi pa natin na ibibigay. Pero pag may kailangan tayo, talagang lalapit tayo, ano? Madalas inaabot ka na ng 2 oras sa pagdadasal. Naaalala natin ang Diyos kapag may kailangan tayo. Pero mga kapatid, ngayong araw na ito, pinapakita sa atin ng Diyos na sa pagdulog natin sa Kanya, sa pagpunta natin sa Kanya, sa pagdasal natin sa harapan niya, hindi ipapakita sa atin ng Diyos, hindi ipagdadamot sa atin ng Diyos ang Kanyang pagmamahal. Hindi tayo pagdamutan ng Diyos sa kung anuman ang kailangan natin sa buhay, sa kung man ang hinihingi natin sa buhay. Kapag kita ng Diyos na ito'y magagamit natin sa buhay, kapag kita ng Diyos na ito ang magpapatibay sa atin sa ating ugnayan sa Kanya, kailanman hindi tayo pagdadamutan ng Diyos. Anuman ang sakit, anuman ang karamdaman, anuman ang kailangan natin sa buhay, ang Diyos ay nariyan. Handang tumulong, handang gumabay, handang magpakita sa atin ng tunay at tapat niyang pagmamahal. Sana kung paano ginagampanan ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin, ganun din sana tayo bilang mga mananampalataya
gampanan din natin ang ating tungkulin na tumawag, lumapit, at magsamba sa Kanya. Harinawa, sa maliit na bagay na ating ginagawa, sa maliit na bagay na pwede natin pang gawin, ipakita natin sa Diyos na tayo rin ay nagmamahal sa Kanya. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit at sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng pagpapagaling na pagmamahal. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya. Iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkaloob ng iyong pagmamahal.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikanalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang pumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng iyong kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos,
kaysa ni poong San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong mga inanyahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Kumain kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.